Ika-69 na kabanata. Si Vulcan ay pinasadahan ng tingin ang babaeng may asul na buhok sa kanyang harapan. Mula ito sa mga paa patungo sa ulo ni Freya. Napapangisi nga lamang siya matapos iyon dahil isa palang magandang babae ang kanyang nakasalubong. Bigla niyang naisip na isang magandang pampainit ito bago siya maghanap ng mga kalabang mas malalakas. Marahang iginalaw-galaw ng lalaking demon na ito ang kanyang hawak na espada at sa muli niyang pagtingin sa dalaga ay mabilis niya itong nilampasan. Kasunod noon ay ang pagkapunit ng pangtaas ni Freya, dahilan upang lumantad ang makinis itong tiyan at ang ilang bahaging malapit dito. Isa ring pagngisi ang bumakas sa labi ni Vulcan matapos iyon at pagkatapos ay naramdaman niya ang papalapit na sa kanyang umaapoy na suntok ng kanyang kalaban. Mabilis niyang ginawang magma ang kanyang katawan at ang kamao ni Freya ay bumaon dito nang walang nangyaring anumang pinsala. Umusok ang paligid at ang apoy ng dalaga ay unti-unting nilamon ng kapangyarihan ni Vulcan. Hindi ko matupok ang katawan nito. Isa pa, hindi ko gusto ang tingin ng isang ito sa akin. Wika ni Freya sa sarili na napatingin sa nakangising ngiti ng demon na kanyang nilalabanan. Isang mahinang tawa ang maririnig mula sa naagnas na katawang magma ni Vulcan. Dahilan ito upang si Freya ay mabilis na tumalon palayo mula rito. Babae, saan ka pupunta? Sabi ni Vulcan at ang kanyang magma ay biglang naglabas ng dalawang tila latigong bagay na gawa rito. Mabilis na pumulupot sa mga paa ni Freya ang mga ito at si Vulcan ay mabilis namang lumapit at nagbalik sa dating anyo nito. Kumawala muli ang malakas na black aura nito at si Freya ay bumulagta dahil sa mga pumulupot na kung ano sa kanyang binti. Nararamdaman pa nga niya ang paggalaw noon paakyat sa kanyang hita na lalong ipnadilim ng kanyang paningin. Mahigpit na hinawakan ni Vulcan ang kanyang espada at dito ay isang mabilis na wasiwas ang pinakawalan niya sa dalaga na umubos na sa pang-itaas nitong kasuotan. Ang tanging natira na lamang kay Freya ay ang pang-ilalim nitong bra. Mas lalong nagdilim ang paningin ng dalaga habang si Vulcan ay tila na nabik naman sa kanyang nakita. Bibihira siyang makakita ng katulad ng babaeng nasa harapan niya, kaya naman labis na lamang ang pagtitig niya rito. Malusog, sambit ni Vulcan at dito'y sinalubong ng mukha niya ang malakas na pagragasa ng asul na apoy ni Freya mula sa mga kamay nito. Tumalsik ang manyakis na demon na naging dahilan ng pagkaluwag sa magma na nakapulupot sa binti nito. Tumayo si Freya na ang dilaw na aura ay malakas na dumadaloy sa palibot ng kanyang katawan. Sa kabila ng pagkahubad niya, ay wala man lang siyang pag-aalinlangan na tumayo ng matikas. Wala siyang pakialam kung mawalan siya ng damit sa gitna ng pakikipaglaban o ano paman. Dahil ang nasa isip niya ng oras na iyon ay ang patayin ang napakawalang kwentang demon na humarap sa kanya. Tumalon pa itaas si Freya at dito ay buong lakas siyang nagpakawala ng napakalaking bola ng asul na apoy mula sa kanyang mga kamay. Lumaki iyon ng lumaki hanggang sa pinagliwanag nito ang buong paligid. Nagdidilim pa rin ang kanyang mga mata at dito ay buong lakas niya itong ibinato pa ibaba. Kumawala ang napakalakas na hangin sa pagbaba noon. Blue Sun. Sambit ni Freya at ang kanyang nahubarang katawan ay binalutan niya ng kanyang apoy. Seryoso siyang tumingin sa ibaba at nakita niya na malayo mula sa kanya ang iba niyang mga kasamahan, kaya naman naisip niyang magpakawala ng isang napakalaking apoy. Sa dinami-rami ng demons na makakaharap, sa tulad pa nito ako napatapat. Sabi pa ng dalaga sa kanyang sarili at pasimple siyang may hinanap sa itaas bago siya tuluyang lumapag sa ibaba. Kasabay ng kanyang pagbaba ay ang pagsabog ng kanyang napakalaking apoy mula sa kanyang likuran. Ang hangin ay bumulwak ng malakas na sinabayan ng napakalakas na pagyanig. Kasunod noon ay ang pagkawala pa itaas ng kanyang asul na apoy na nagpaliwanag lalo sa paligid. Hindi ni Freya inisip na mapapatay niya ang demon na iyon, pero alam naman niyang makakagawa ito ng malaking pinsala rito. Kaya nga mabilis siyang humarap sa direksyon nito, ngunit sa kanyang pagharap ay isang nakakapangilabot na presensya ang kanyang naramdaman.
Nang makita niya ang umuusok na katawan ng kanyang kalabang, naglalakad palapit sa kanya. Wala na ang espada nito dahil tinunaw ito ng kanyang apoy at makikitang ang ilang parte ng katawan nito ay natusta dahil din doon. Ngunit dahil sa pagiging demon nito at nasa lugar ito na ang lakas ay mas higit sa normal nitong enerhiya, ay nagawa pa rin nitong makabangon. Ayos ka babae, kahanga-hanga ang ginawa mo. Sambit ni Vulcan na bigla na lamang naglaho. Kasunod noon ay ang pagtama ng napakainit itong suntok na nababalutan ng magma at aura sa sikmura ng dalaga. Ang sakit! Sambit ni Freya na sinubukang labanan ng puwersa noon, ngunit napakalakas noon dahilan upang hindi niya ito magawang pigilan. Ibinagsak siya noon sa lupa at gumulong ang kanyang katawan ng ilang metro. Umuusok din ang kanyang sikmura matapos iyon. Inaakala mo ba talagang matatalo mo ako? Nakangiting wika ni Vulcan na biglang ginawang magma ang nakapalibot na kalupaan sa kanilang dalawa. Mas lalong uminit ang paligid na hindi naman nararamdaman ng dalawang naglalaban. Isang malakas na sipa ang isinunod ni Vulcan sa dalaga at dahil sa ginawa nito sa kanyang pagpapatama ng isang malaking bola ng apoy ay wala na siyang pakialam sa kasarian nito. Para sa kanya, isa lang itong magandang pampainit sa kanyang paghahanap ng malakas na katunggali. Ramdam naman ni Freya ang sakit ng ginawang iyon sa kanya. Nararamdaman na rin niya ang pressure mula sa aura ng kalabang tila iniipit ang kanyang dilaw na aura. Alam din naman niyang mas lamang ang kanilang kalaban. Pero sino nga ba ang kanilang aasahan sa sitwasyong ito? Hindi ba sila? Nakakalamang ang kalaban sa lakas, pero alam niyang sila ang mananalo rito dahil may tiwala ang lahat sa kanila. Isa pa, may paraan pa siya upang matalo ang kanyang kalabang ito. Hindi kita matatalo ng mag-isa pero naramdaman ni Freya ang papalapit na dalawang estudyante palapit sa kanilang dalawa. Naramdaman na niya ito kanina kaya naman kahit na gusto niyang maging malakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng mag-isa, hindi pa rin naman niya maiialis sa kanyang sarili ang isa sa mga bagay na itinuro sa kanya ng kanyang ama na si Kuro. Huwag na huwag kang mahihiyang tulungan o humingi ng tulong sa iba. Dahil kahit tayong mga hero ay kailangan din ng tulong kapag tayo na ang nalagay sa alanganing sitwasyon. Ang mga salitang ito ay ang pumasok sa isip ng dalaga, ang boses ng kanyang ama. Na ang mga sandaling iyon ay biglang lumamig ang paligid sa pagdating ng isang binatang estudyante ng Purif. Gumagalaw ang asul nitong buhok at ang magma sa paligid ay tinanggal niya ang init sa pamamagitan ng kanyang ability. Frozen World. Sambit ni Liam Frost at sa pagbigkas niya ng mga salitang iyon ay nagliwanag ang kanyang orange aura. Ang malamig na hangin ay umihip at ang yelo mula sa kinatatayuan niya ay mabilis na kumalat. Kasunod noon ay ang magandang paghulma ng paligid. Pinaikutan sila ng mga nagtataasang pader na gawa sa yelo. At nang makita ito ni Vulcan ay mabilis niyang inatake si Liam na hindi pa natatapos sa kanyang pagbuo sa kabuuan ng kanyang ginagawa. Wala kang magagawa rito. Bukas ang depensa mo. Bulala si Vulcan at nang susuntokin na niya si Liam ay isang napakabilis na hangin ang biglang lumampas sa kanya. Napahinto siya sa kanyang gagawin nang may kung ano siyang naramdaman. Mula sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang magandang swordwoman na kasalukuyang ibinabalik sa lalagyanan ng espada nito. Sa pagdadaop nga ng hawakan at ng dulo ng lalagyan nito ay isang paikot na hanging humihiwa ang pumaikot sa katawan ni Vulcan. Natagpas ang dalawa nitong braso at kumawala ang hindi kalakasang hangin sa kinatatayuan nito. Calm Wind of Slash. Malumanay na sinambit ni Sir Garnalion habang ang kanyang orange aura ay kumakawala pa itaas. Nabigla naman si Vulcan sa paglitaw ng isa pang kalaban ng oras na iyon. Dito ay pinakawalan niya lalo ang kanyang itim na aura subalit nakaramdamang demon ng pagbigat na pressure sa kanyang katawan. At ang tumingin siya sa paligid ay nasa loob na sila ng ginawang kulungang gawa sa yelo. Kung iniisip mong mas makakalamang ang aura mo rito sa loob, nakangising winika ni Liam na kasalukuyang naglalakad palapit kay Vulcan na hindi na makagalaw
dahil sa lamig at sa pressure na ibinibigay ng malawak na aura nilang dalawa ni Siri. Nagkakamali ka. Bulalas ni Liam at dito ay nabalot ng makapal na yelo ang katawan ng demon. Gustuhin man itong sumigaw o gumalaw ay hindi na nito nagawa dahil sa hindi niya madaig ang aura ng gumawa nito sa kanya. Ngumisi si Liam at kasunod noon ay ang paglampas ni Siri sa kinatatayuan ng kalaban. Sa paglampas ng dalaga ay siya namang pagkakaputol-putol ng katawan ng kalaban. Ni hindi nito nakita ang atake ng dalaga dahil parang wala naman itong ginawa. Ni hindi nga rin ito nakitang hinugot ng dalaga ang dala nitong espada. Ganoon na lamang ako tinalo ng mga ito? Paano? Ito ang huling mga salita ni Vulcan sa kanyang isipan bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Hindi niya inaasahan na kapag nagkampihan ng mga kalaban nila ay malaki ang tsansa ng mga ito na sila ay talunin dahil sa sila ay watak-watak. Fury of 8. Sambit naman ni Freya nang makita ang ginawa ng dalawa sa kanyang kalaban. Dito nga ay agad siyang nilapitan ng dalawa matapos iyon. Binibining Freya, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong kaagad ni Siri na hinawakan ng dalaga. Si Liam naman ay mabilis na inalis ang kanyang uniforme at tinanong kung okay lang sa dalaga na ito ay suotin. Salamat, sagot naman ni Freya na muli nang nakabangon. Kinuha rin niya ang uniforme ni Liam. Total ay may suot pa naman ang binatang pang ilalim na t-shirt. Kasabay ng pagtalo ng dalawang Fury of 8 sa kalaban ay ang pagtalo rin ni Helio at Boro sa kalaban ni Luke na si Elsa. Ganoon din ang dalawa pang Fury of 8 na nagawa ring talunin ng kalaban ni Enma na si Basher. Isang pagngisi ang makikita kay Helio na ginawang abo ang babaeng si Elsa gamit ang kanyang white flame. Napatingin din siya sa malayo at napakuyom ng kamao. Matagal-tagal na rin nang huli silang napalaban at ito na ang pagkakataon nila para ipakita ang lakas ng kanilang grupo. Hindi sila basta tatawaging 8 pinakamalalakas na estudyante ng basta lang. Dahil ang Fury of 8 ay ang mga estudyanteng pinaka nalalapit sa pagiging hero sa kanilang paaralan. Maghanap pa tayo ng mas malalakas na demon at ipakita natin sa kanila ang lakas ng Fury of 8. Sambit ni Helio habang ang kanyang red aura ay nagliliyab na sinabayan pa ng kanyang puting apoy na nakapalibot sa kanyang katawan. Pagkatapos noon ay muling naglakad ang 6 na Fury of 8 patungo sa iba pang mga demons. Nagpatuloy pa rin ang malalakas na pagsabog sa paligid at ang malalakas na pagyanig sa lugar. Parehong ayaw magpatalo ng magkabilang panig at sa kasalukuyan, ang itinatagal na ng kanilang pakikipaglaban ay mag-iisang oras na. Ika-70 kabanata. Ikinalma ni Sargus ang kanyang sarili at ang tawagin niya ang kanyang mga puppets ay biglang nayanig ang paligid. Sa kanyang harapan ay 3 itim na portal ang lumitaw na sinundan ng pagpasok ng malasinulid niyang aura rito. Mula roon ay unti-unting umangat ang ulo ng 3 niyang puppet. Ito ay 3 may kalakihang mga puppet na gawa sa kahoy at lumitaw ito sa harapan ni Sargus. Una na rito ay ang nasa kanyang harapan ang tinatawag niyang salamander. Makikitang ito lamang ang nakadapa sa 3 puppets ni Sargus. May 8 mga paa ito na siyang ginagamit ito upang makagapang sa lupa at ang likod nito ay may nakalagay na isang malaking metal na may mga ngipin na kung titingnan ay tila sumasara ito. Ginagamit ito minsan sa pag-ambush ng mga kalaban. Habang nakalubog sa lupa ang katawan nito, ay hihintayin lang nitong dumaan sa kanyang likod ang kanilang target. Sa oras na magsara ang mga matatalas na metal na iyon, ay automatikong kamatayan ang kakaharapin ng mga naipit dito. Mahaba rin ang bibig nito at sa oras na ibuka ito, ay magkakasya ang nasa 2 o 3 mga individual na kayang-kaya nitong pisain gamit ang malakas at mabigat nitong pagsakmal. Delikado rin ang mahabang buntot nitong kapag humampas ay siguradong magtatamo ng malaking pinsala ang sinumang hindi handang matamaan ito.
Sa gitna naman ng tatlo ay naroon ng isang payat, ngunit may katangkarang gawa rin sa kahoy na puppet. Tila isa itong tao dahil sa itsura nitong may dalawang mga bintit paa. Mayroon din itong mga kamay at nakakonekta sa mahaba nitong braso. May piraso ng tela ang nakasuot dito na tumatakip sa maliit nitong katawan na naglalabas ng mga nakakalasong mga karayom. Ang ulo naman nito ay ganoon din at sa oras na bumuka ang bibig nito ay maglalabas ito ng mga laso na kaya nitong ipakalat sa paligid. Tinatawag ito ni Sargus na Crow at ito ang pinakamabilis sa lahat ng kanyang mga puppet. At ang panghuli sa kanyang tatlong puppet ay ang Black Ant kung kanyang tawagin. May pagkakahawig ito sa Crow, ngunit mas mataba naman ang katawan nito nang higit dito. May tigtatlo rin itong pares ng mahabang braso at mga paa. Ang bawat dulo nito ay may mga matatalas sa sandata na kayang makipagsabayan sa sino mang malalakas na swordman. Ito lang din ang makikitaan ng dalawang sungay sa tatlong mga puppet. Isa pa, ang katawan pa nga nito ay bumubukas at dito niya kinukulong ang kanyang mga biktima upang patayin ng walang takas. Sa pamamagitan ng malakas na level ng aura ni Sargus, ay kaya niya itong kontrolin gamit ang kanyang black aura. Mas lumalakas din ang pwersa ng mga ito sa oras na palibutan na ito ng katulad na aura ng kumokontrol dito. Maririnig nga sa paligid ang banggahaan ng mga parte ng katawan ng mga puppet dahil sa walang tigil na paggalaw nito. Kasama na rin doon ay ang pagkawala ng malakas na hangin mula sa mga ito. Sa oras na kontrolin ito ni Sargus, ay parang mga natural na mandirigma kung ang mga ito ay makipaglaban. At ito ang dapat paghandaan nila Kuro, Ryzen at Speed. Isa-isa na rin kumikilos ang mga busy general ni Sargus. Mula sa isang lugar ay may pinabagsak na mga estudyante ang isang nakasuot ng kalahating maskarang demon. Makikita ang sungay nito at ang mapulang mata sa kalahating bahagi ng nakikita niyang mukha. Kulay puti ang mahaba nitong buhok na hanggang sa may likod ng hita nito. May ngisi rin itong makikita sa labi at makikita rin ang matalas itong mga pangil mula rito. Kulay pula ang balat nito at makikitang nilalampasan nito ang mga pinabagsak niyang estudyante. Isang babaeng demon nito at makikita sa suot nitong black armor ang kurba ng balakang nito. May katangkaran ito at may nakasukbit sa tagiliran na isang patalim. Ang kanyang ability ay ang hair manipulation at sa lakas ng kanyang aura ay kayang-kaya niyang gawing napakatigas na sandata ang kanyang mahabang buhok. Habang siya nga ay naglalakad ay isa pang estudyante ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Malakas ang isang ito pero nagliwanag ang berdeng aura ng binata. Matapos niyang ayusin ang kanyang salamin at mula sa kanyang mga kamay ay lumitaw ang isang metal na latigong may mga tinik. Hindi kita matatalo pero susubukan kitang pigilan. Sambit ni Thorn na sa kabila ng nararamdamang pressure sa paligid ay hindi siya nagpapadaig dito. Isang mahinang pagtawa naman ang ginawa ng babaeng demon na nagngangalang Minerva. Pagkatapos noon ay umangat sa ere ang puti nitong buhok na napapalibutan ng kanyang itim na aura. Wala akong nakikitang espesyal sa iyo. Parang katulad ka lang din ng mga humarap sa akin kanina. Sambit ng babaeng demon na nakuha pang dila-dilaan ng kanyang mga daliri sa kanyang kaliwang kamay. Kasunod noon ay nagtingi na ng dalawa at sabay na tumakbo palapit sa isa't isa. Mula naman sa isang bahagi ng paralel na mundong pinaglalabanan ng dalawang magkalabang panig ay isang malakas na demon din ang kasalukuyang kinakaharap ni Serlak. Isang malakas na tawa ang nagpalakas ng hangin sa harapan ng matandang silak na kasalukuyang nagliliwanag ang taglay na pulang aura. Kasalukuyan din niyang hawak ang kanyang dalawang dice. Sa kabila ng lakas at laki ng demon na may dalang malaking palakol sa kanyang harapan ay hindi man lang siya makakakitaan ng takot dito. Ang demon na nasa harapan ni Lak ay isa sa mga busy general ni Sargus. Siya ang nagtataglay ng may pinakamalakas na pisikalidad sa lahat ng 8 pinunong nasa ilalim ng oni ng Azazel. Siya ay ang barbarong demon na si Warum. Ang kanyang ability ay tinatawag na swing. Sa oras na gumawa siya ng kahit anong uri ng pagwasiwas
ay nakakagawa siya ng napakabigat na pwersa na kayang magpabaon sa kinatatayuan ng sino mang kalabang sasalo rito. Mas lumalakas ang ability niyang ito kapag sinasamahan ng malakas niyang aura, ng pisikal na lakas at ng isang malaking sandatang tulad ng kanyang ginagamit. Kahit gaano ka pa kalakas, hanggat gumagana ang aking ability ay hindi mo ako matatalo. Wika ni Locke matapos mapaubo habang nakatingala sa harapan ng mas malaki sa kanyang kalaban. Samantala, isang busy general din ang tumalo sa hero na si Luther sa napakabilis na paraan. Sa kabila ng katandaan ng demon na ito, ay ito ang nasa rank 1 sa mga alagad ni Sargus. Hindi pa niya ipinapakita ang kanyang abilidad at pawang pisikal na lakas at bilis pa lamang ang kanyang ipinapamalas sa mga kinakalaban niya rito. Siya si Matador at ang kanyang ability ay ang tinatawag na Trace. Sa oras na mahawakan niya ang kanyang kalaban, kahit anong klaseng atake ang kanyang gawin, ay malaki ang posibilidad na ito'y tatama rito. Dahil automatikong tatama ito sa kanyang kalaban kahit na siya ay pumikit dahil sa kanyang ability. May paraan naman upang iwasan ito. Ngunit napaka-imposible noon para sa mga nilalang na mas mababa ang level ng kapangyarihan kumpara sa kanya. Hindi rin niya madalas gamitin ang ability na ito dahil para sa kanya ay walang saya ang isang laban kung palagi siyang makakatama. Wala ba ritong malakas na nilalang? Sambit ni Matador matapos sipain ng katawan ng nakabulagtang si Luther palayo mula sa kanyang dinaraanan. Isa ring malakas na busy general ang kasalukuyang lumilipad sa ere papunta sa pinaglalabanan ni na Beast at ng anak ng kanilang General Sargus na si Basil. Malinaw pa sa kanyang isip ang iniutos nito sa kanya. Bantayan daw niya ang anak nito kung sakali mang may hindi magandang mangyari rito. Ang mag-amang Hevea naman ay isa ring busy general ni Sargus ang kasalukuyang nilalabanan. Gustuhin man nilang takasan ito ay hindi nila magawa dahil kung tatalikuran nila ito ay nangangahulugan ito ng pagsuko kaagad at hindi ito gawain ng isang hero. Ang ability nilang elasticity ay delikado sa kanilang kinakaharap na demon. Isang hindi katangkarang binatang may sungay ang kanilang nakaharap. May hawak itong dalawang espada at napakalakas nito sa paggamit noon. Kanina lang ay nasaksihan ng mag-ama ang ginawa nito sa nakasalubong nitong dalawang taga-Fury. Walang awa niya itong pinaslang sa pamamagitan ng paghati sa katawan ng mga ito ng biglaan. Siya ay si Kari, ang pinakamalakas na swordman ng Azazel. Pagkatapos ay isasama pa nito ang kanyang ability na blade manipulation na may itim na aura. Ay talagang napakahirap ng tapatan nito kapag nagkataon. Kaya niyang kontrolin ang talim ng kanyang espada sa kagustuhan niya. Pwede niyang pahabain, paikliin, panipisin o minsan ay pakapalin din ito. Depende iyon sa kanyang kagustuhan at gamit. Lasty, walang atrasan ito. Kailangan nating labanan ang demon na ito. Sambit ni Basil sa kanyang anak na si Lasty. Ang aura nilang dalawa ay patuloy sa paglabas mula sa kanilang mga katawan bilang pagpapakita na sila ay hindi lang basta-bastang taga-Purif lamang. Isa ring busy general ang kasalukuyang naglalakad sa direksyon ng binatang si Helio. Nakita niya ang ginawa nitong pagtalo sa isa sa kanyang mga alagad na si Elsa. Napakuyom ang kamao ng naglalakad na demon na ito dahilan upang ang kanyang malakas na black aura ay maramdaman sa paligid. Napatingin din kaagad si Helio sa papalapit na demon at nakita niya na gumagamit din ito ng apoy. Wala ito sa kulay ng mga apoy na kanyang nalalaman. Apoy ang kapangyarihan mo. Magandang ikaw ang labanan ko. Nakangising winika ng demon na ito na tanging maong na pantalon lang ang suot. Makikita rin na nag-aapoy nitong katawan. Ang pangalan nito ay Flavio at ang kanyang ability ay ang Black Flame. Kung ang 7 busy general ay naghahanap ng kalaban, ang isa naman sa mga ito ay hindi. Nasa malayo lang ito at kasalukuyang natutulog. Siya ang matabang alagad ni Sargus, ngunit maaasahan ng ability na tinataglay nito. Ito ang pinakamatangkad at matakaw sa 8. Ito rin ang pinakawalang ginagawa sa mga ito at nasa rank 8 na posisyon. Pero sa kabila nito ay hindi siya inaalis ng kanilang general. Tulog ka na naman. Nakangising winika ng isa pang busy general ni Sargus.
Matikas ang tayo nitong demon na ito at nakasuot ito ng armor. Makikita ang may dalang espada at kalasag ito. May suot pa nga itong helmet sa ulo. Siya ay ang kabalyerong demon na si Oasis. Imbis na makipaglaban ay mas hinanap niya ang isa sa mga kasamahang si Norlas. Kagaya ng sinabi ng general, kailangan ka namin kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa labang ito. Sambit ni Oasis na kasalukuyang naririnig ang paghilik ng nakahigang matabang si Norlas. Ang black aura ng dalawa ay hindi ganoon kalakas kung titingnan. Subalit malakas din ang dalawang ito na hindi pwedeng basta maliitin ng kanilang mga kalaban. Ang kanilang paglalaban ay mas tumagal pa at habang gumagalaw ang oras ay dito na makikita kung sino ang matibay sa magkabilang panig. Ang mga taga Purif o ang mga demons.